Madaming fans ngayon ang nagagalit kay Lu Dort dahil mukhang tama talaga yung sinabi ni Devin Booker dati na na-figure out niya kung anong ginagawa ng OKC. Maglalaro na aggressive at hahawakan ng mga players ng kabilang team na hindi natatawagan ng foul. Pero si Lu Dort, sinusubukan di umanong i-injured itong si Wembanyama. Mala Kevin Durant na ang tawag ng fans dito kay Lu Dort. If you can beat them, hurt them. 3 beses kasing tinalo ng Spurs ang OKC na merong mga clip doon na nakita si Lu Dort na sinusubukang i-injured ang paa at tuhod ni Wemby. Sa nakaraang game, hindi naman niya kasi kailangang i-close out pa si Wemby dahil wala rin naman siya magagawa kaso sumugod pa si Lu Dort at tinatarget di umano ang tuhod ni Wemby kaya natumba. Pero kahit sino naman atang guard ang ilagay mo kay Wembanyama na below 6'6", tatamaan talaga ang tuhod niya. Ang tangkad ba naman eh. Merong pang isang play na challenge ni Wemby ang tira nitong si Lu Dort at sinadya di umanong iangat ang paa para lang matumba si Wembanyama. Mukhang malaking balakid sa OKC ang San Antonio ngayong season, lalo na si Wemby. Kahit pa naka-minutes restriction, itong si Wembanyama versus OKC sa 3 game nag-a-average pa rin siya ng 17 points, 8 rebounds, 2 assists at 1 block. Ginamitan na ng iba-ibang taktika sa defense itong San Antonio, hindi umubra. Kaya itong si Lu Dort ang nakita ng mga fans na sinusubukan ng iba-ibang dirty play para ma-injured lang itong si Wembanyama. Meron pang rumors ngayon na pwedeng gumawa ng trade ng OKC at sila din yung gugustuhin ng ibang mga teams na gumawa ng trade dahil makakakuha ng draft asset. Another big man di umano ang gustong makuha ng Thunder bilang panapat dito kay Wembanyama. Ito nabasa ko lang na make sense din naman yung trade na to. Si Zubac papuntang Thunder na hindi magagalaw si Hartenstein sa lineup. Triple tower pa yung mangyayari. Siguro mahihirapan sa kanila yung ibang team doon at malaki ang chance na pumayag ng Clippers kung sakaling gawin ng OKC. Dahil ang kailangang ibigay ng Thunder either si Jalen Williams yung tawa ng tawa kasama si Isaiah Joe or kaya Kenrich Williams, Osman Deng or sino pang player. Kasama pa doon ang 1 or 2 first rounder na may kasampang multiple second rounder. Hindi ko lang sigurado kung pwedeng ibalik yung draft picks ng Clippers sa kanila, yung galing kay Paul George. Friendly contract kasi si Zubac kaya madali siyang i-trade, nasa 18 to 20 million. Based sa mga scouting report at sa stats, si Zubac ang mga piling sentro na nakakatapat dito kay Wembanyama dahil binabangga lang niya sa ilalim at natatapatan niya yung tangkad at haba ng mga galamay ni Wemby. May 2 games pa kasi ang Spurs at Thunder, January 14 at February 5. Parang mismong deadline yun. Hindi pa sigurado na magtatapat din yung dalawa sa playoffs at hindi rin naman makokopya ng ibang team ang taktika ng San Antonio kontra Thunder dahil wala naman silang 7-4 na katulad ni Wemby. Nasa 4 na games na lang din ang natitira kay Giannis na pwede siyang matanggal sa eligibility para sa kahit anong award. Hindi rin naman kasi makakaapekto sa kanya yon dahil sa history books na lang ang tatamaan nun. Hanggang ngayon wala pa rin makitang trade package ang Bucks para makakuha ng teammate itong si Giannis. Dahil na-injured si Anthony Davis na ilang games din siyang mawawala, naging hesitant tuloy ang Toronto Raptors na kunin si AD. Siya kasi yung gustong makuha dahil siya yung available sa ngayon. Pero naka-standby din ang Toronto kay Giannis na mukhang mamumuti ang mata ng Raptors kakaintay. Si Pat Riley nga, hindi lang ata mata yung namuti, pati buhok namuti na rin lahat. May sapat na draft picks ang Toronto para makuha si Giannis. Based naman sa Bleacher Report, ang package na pwedeng ibigay ng Toronto sa Bucks, si RJ Barrett, Colin Murray-Boyles, Jacoby Walter, 3 first round pick, kasama pa ang ilang second rounder. Pero mababa pa rin yun kung ikukumpara sa ibang team katulad na lang dito kay Desmond Bane. Ayaw pa rin di umanong maging bad guy ni Giannis na siya magre-request ng trade. Matagal na naman kasing rason yun eh. Ang Golden State ang isa sa mga team na gusto makuha si Giannis. Kailangan nga lang nilang bitawan either si Butler or si Draymond para lang makatapat sa kontrata. At ideally, yun naman talaga ang package. Kasama pa ang multiple draft picks. Pwede kasing pigilan ng iba mga teams ang Golden State na makuha si Giannis. Simple lang naman ang gagawin nila eh. Mag-o-offer lang ng mas magandang package katulad ng Rockets, San Antonio, yung OKC sinabing walang interest kay Giannis pero kung merong team na aangat ulit sa West, pwede silang gumawa ng trade. Merong mga high value draft picks ang OKC na galing sa ibang team. Hindi nalugi doon ang Milwaukee Bucks.
Ang Lakers naman, alam nilang hindi rin naman sila makakatapat sa gustong kunin ng Milwaukee Bucks. Ang gusto nilang makuha kung sakali si Miles Turner. Oras na ang Bucks ay mag-decide na mag-trade na ng kanilang mga player. Wala rin naman kasing maibibigay ang Lakers sa Bucks para magka-interest na mapunta sa kanila si Giannis. Hindi rin naman magagaya yung nangyari kay Luka dahil wala sa Bucks ang 2026 first rounder nila. Ang pinaka-worst scenario, mapunta yon sa Atlanta or kaya sa Pelicans, lalo na kung makuha pa ng Bucks ang top 5 sa draft picks. Maliit din kasi ang chance na ma-retain ng Bucks yung 2026 first round pick. Katulad lang din sa Clippers. Galing pa yon sa holiday trade na ginamit ng Pelicans sa iba nilang transaction dahil akala nila hindi tataas ang value ng draft picks ng Bucks dahil andun si Giannis. Lagi kasi silang contender.